ang buod ng kwento ng Metamorphosis ni Ovid. May 4 na trono na kumakatawan sa mga elemento, lupa, tubig, apoy at hangin. Ang mga naninirahan ng bawat elemento ay hakdang talakayin ang kapalaran ng sangkatauhan. Nakatayo tayo sa matibay na lupa, nanikha mula sa aking pinakapayat na kalikasan. Ang tao ay hinubog mula sa aking lupa at pinalago ng aking mga tubig. Hindi ba nararapat na igalang na ang mga lupain na kung saan sila nagmula? Hala lupa. Habang ang iyong pundasyon ay nagbibigay ng katatagan, ang aking mga agos ang naglilinis sa kaluluwa. Kapag walang mapag-alaga kung yakap sa aking mga tubig, paano mabuhay ang isang katauhan? Ako naman ang tungkol sa kalayaan ng pag-iisip. Ako ang hininga ng inspirasyon. Dapat matutunan ng tao ang mag-isip, mangarap, at magpalutang sa mga posibilidad. Nagtapos ang eksena sa isang malambing na pag-ugong ng enerhiya, habang ang mga elemento ay naghahanda upang bantayan ang paglalakbay ng sangkatauhan na magkasalungat sa isang habi ng pag-iral. Isang maliwanag na gubat sa sinaunang Gresya, si Ayo, na bagong-bagong nagbalik sa kanyang anyong tao. Magulong paglalakbay ito mula sa isang inahing sinumpa upang malakbay tungo sa isang ina na katakdang hubugin ng lahi ng mga hari. Nakarating ka ng isang matitinding pagsubok, Ayo. Ngunit ang mga Diyos ay tinuturing kang karapat-dapat ng pagtubos. Nakakabighani, hindi ba? Mula sa aking pagdurusa, lilitaw ang kadakilaan. Totoo, Sepaphus ay mapag-alaga ng isang lahi ng puno, ng tapang at mga kabayanihan. Ano ang nais mo ipagdarasal para sa kanya, Ayo? Isang pamumuhay na mula sa aking tanikala. Gusto kong malaman niya ang pag-ibig, hindi ang pagdurusa. Ang isang pinunong may dalang karunungan, hindi paghihiganti. Isang luntiang gubat sa gilid ng kalangitan kung saan ang araw ay lumulubog. Ang mga puno ay humuhuni na banayad habang si Phaeton ay nakatayo sa harap ni Phobos. Ma, alam kong tila matapang ito. Ngunit, nais kong patunayan ang aking lahi muli. Hayaan mo akong ipag-drag ko yung karwahe sa kalangitan. Kung ito ang nais ng inyong puso, ipagkakaloob ko ito. Pagmamalik kita. Ama, wala nang sino man makakapagduda sa aking lahi muli. Nagbago ang eksena sa makalangit na karwahe. Ang mukha ni Phaeton ay punong-puno ng determinasyon. Ngunit agad itong nagbago sa takot habang sumiklab ang kaguluhan. Ano na ba ang nagawa ko? Ang mga panggulong ay masyadong mahigpit. Nagbago ang eksena sa isang malungkot na gubat kung saan nagtipon ang kapatid ni Phaeton at si Cronos. Ang malungkot ay mabigat sa hangin. Oh, Phaeton! Paano ito nagwakas ng ganito? Ang inyong ugnayan ay isang matinding isa. Ngayon ang mga langit ay ilang para sa kanya. Di namin kaya tiisin ng ganito. Gusto ko lang pinagpangit at mabuhay ng balasya. Habang sila ay nagsusumamo, ang kanilang mga anyo ay nagsisimulang maging magagandang puno. Ang mga ugat ay nakatanim sa lupa. Kami ay nagdadalamhati sa katimikan, ngunit ang aming ugat ay sabing na muling makasama ang aming kapatid. Habang ang liwanag ay kumikislap sa itaas, pinipinta ang kalangitan gamit ang mga dayandang ng kanilang kwento. Isang pakiramdam ng kalunos-lunos na kagandahan ang bumabalot sa kakahuyan. Isang tahimik na liwasan kung saan naroroon ang yungib ni Chiron. At tunog ng mga kabayo ay maabot sa mga tenga habang si Ocrayo na nagbago sa isang mare ay nakikipag-usap kay Chiron. Ama, halos hindi ko na kayang tiisin ang pasaning ito. Ang mga hangin ay bumubulong ng mga hula na kailangan kong pahalagahan. Ngunit ang aking anyo ay humahadlang sa aking tinig. Ang pagbabago ay mas malakas kaya sa mga salita. Ikaw na ang mensahe, pero ikaw lang lang ngayon. Ngunit nararamdaman ko ang bigat ng kawalang pag-asa. Ang mga sinunid ng ating hinaharap ay malito lamang sa mga anino. Nahulog si Coronis at ang mga langit ay umiiyak para sa kanya at sa bata. Oo, ito. Mabigat ang puso ni Apollo at kailangan niyang gabay ngayon. Higit kailanman, tawagin ko siya kahit siya ay abala sa kanyang mga hayop. Samantala, sa malayong bukirin, inaalagaan ni Apollo ang kanyang mga kawan na masayang hindi alam ang pinagdaraanan ng kanyang mga anak. Aking minamahal na mga baka, kayo ang aking bigay at tungkulin. Apollo, magandang araw po. Ang meron ka dito, hindi ko maaaring hayaan ang ganitong pamilya walang bantay, hindi ba? Mercury, ano naman ang mga pakanan na pinakawa? Isang kaibigan o bisita lang, ngunit alam mo, hindi maiwasan ang pangkit ng isang malagang yaman.
hanggang sa napagtanto ni Apollo na ang kanyang mga baka ay ninakaw. Hoy, ikaw magdala ko ng baka ko. Balikan natin ang yungib ni Chiron. Lalong lumalakas ang pag-aalala ni Cocrayo habang nag-iisip si Chiron tungkol sa sitwasyon. Nagpadala ako ng tawag para natulog at marahil ay maririnig ako ni Apollo. Anak ko, kaya mo ba iparating ang mensahe? Oo, pero hindi ko siya kayang maabot sa anyong ito. Kailangan magtagpo ang kalangitan at lupa upang ang katotohanan ay makapagpahayag. Habang inihanda ni Chiron ang mga tawag, nagsimulang makipag-ugnayan ni Mercury kay Herse. Hers, anak ni Cyclops, ang iyong kagandaan ay katumbas sa buhang liwayway. Maaari ba akong mag-isama sa iyo? Si Mercury ay nagtungo sa trono ni Zeus upang kausapin ang Diyos. Mercury, kailangan mong ayusin ang iyong sarili. Meron akong gawain para sa iyo. Ayon sa iyo nais, Dakila Lifter. Ako ay magiging kanya ng isang toro. Ako ay marahil ay makakaakit pa ng isang pagiging pagsapalaran. Sa isang silid sa isang marangal na palasyo kung saan nakatayo si Agenor, ang hari, sa harap ng kanyang anak na si Cadmus, ang mga anino ay kumikislap sa mga pader mula sa mga sulok. Cadmus, anak ko, kailangan mo sundin ang aking utos. Hanapin ninyong kapatid na si Europa. Siya nawala sa amin at hindi ko kayang tiisin ang pag-iisip sa kanyang kapalaran. Ama, hindi ako titigil sa paghahanap sa kanya hanggat hindi ko siya natatagpuan. Mabuti, pero mag-ingat ka. Ang mga lupain doon ay puno ng panganib at mga nilalang doon ay nakukubli sa mga anino. Paglipat sa eksena sa Botia, kung saan si Cadmus ay nakatayo na nagwagi sa isang napatay na dragon, napapalibutan ng mga nahulog na kaliskis nito at mga nanginginig na labi. Ang halimon nito ay mabangis, ngunit ang aking determinasyon ay mas mabangis. Habang papalapit ang dapit hapon, ang mga tunog ng kasiyahan ay umaabot mula sa mga burol. Si Bacchus, na lumitaw bilang isang kaakit-akit na tao, ay napansin si Pentheus sa gitna ng kaguluhan. Pentheus, ikaw ay naglalakad kung saan ang mga Diyos at Diyosa ay naglalaro at sumasayaw. Hindi mo ba alam ang kapalaran ng mga tao na nagtatawas sa mga bagay na hindi nila naunawaan? Akala mo ba matatakot ako sa mga kwento na mga daragat na naging nilala? Hayaan mo sila palalo sa takot. Hindi ako natatakot sa mga kwento o anino. Ngunit ang kanilang kapalaran ay hindi isa sa takot. Nakita nila ang kalayaan sa pagsuko ng harapin ng malalim na bagay. Niyakapin mo ba ang iyong kapalaran o ang iyong kayabangan na magladala sa iyo sa kapahamakan? Isang tahimik na gubat sa paanan ng bundok Helicon, kung saan si Pallas ay nakatayo sa pagninilay-nilay matapos marinig ang mga mayayamang kwento ng pagbabago. Pagbabago, higit pa ito sa simpleng pagbabago ng anyo. Ito ay isang muling magsilang, isang bagong kapalaran na nakasulat sa mga bituin. Paano kaya kung mga simpleng tao ay makakapansin sa mga Diyos at maging bahagi sa mundo sa mga kahangahangang paraan? Ang kapangyarihan ng pagbabago. Kaibigan ko, nakarinig ko lang ng mga kwento tungkol kay Saya na naging fountain. Ng mga manunungkot na kwento tulad kay Ceres na naghahanap sa kanyang anak na babae. Bawat kwento ay may aral na nakasulit sa kanyang hibig. Sa isang lugar na kung saan ang araw ay tumatama sa kanilang pagmumukha, si Jason at Medea ay sabay na naglalakad na ang kanilang mga mata ay punong-puno ng mga anino ng kanilang mga nakaraan. Jason, nag-alala ka ba minsan sa ating palalakbay? Isang landas na puno ng panganib. Oo, ngunit kasama kita sa aking tabi. Sulit pa ang isang sumpa. Sinabay kita, Jason. Binigyan kita kapangyarihan. At nang makarating tayo sa Gresya, tumalikod ka sa iba. Hindi ko nakakalimutan, Medea,
Ang iyong mahika ay walang kapantay. Ito ay paghihiganti. Wala nang iba. Ihigay niya kami sa maling kalagayan. At ano naman tungkol sa ating mga anak, Medea? Nagsasalita ka ng pag-ibig. Ngunit nung ikaw ay magpakasal ka sa iba, iniwan mo akong mag-iisa. Medea, alam kong nahihirapan ka sa iyong pagkakakilanlan matapos ang lahat na nangyayari. Nagsasalita ka ng parang ang mga sugal ay gumaling sa isang salita lamang. Maaari silang magsimulang gumaling. Kaya't marahil magsisimula tayong muli. Maaari nating hubugin ang ating kapalaran mula sa mga abo ng ating nakaraan. Kaya muling isusulat natin ang ating sama-sama. Ang dalawa ay nagbabahagi ng sandali ng pagkakaunawaan, isang kurap ng pag-asa na nag-aapoy sa mga anino ng kanilang magulong kasaysayan. Ang pagtatapos ay ang siyang nabibigay panimula sa isang bagong yugto. Noon, marami ang nagpapatayan, galit sa isa't isa at pilit na nilalamangan ang bawat isa. Ngunit may pag-ibig na umaapaw, pag-ibig na hindi mapipigilan ng kung sino man. Iyon ang naging daan upang magkaroon ng bagong simula. Ang pag-ibig ang naging dahilan upang magkaroon ng bagong simula. Ito ang pagtatapos ng buod ng kwentong Ang Metamorphosis ni Ovid.